Please share our live stream now sapagkat napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Sa mga kasama po natin sa loob ng ating simbahan, handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Handang-handa na pala sila. Our series for the whole month of March is entitled God of the Underdog. Sabihin nga po nating lahat, underdogs! Kapag sinabi po nating underdogs, ito po yung mga tao na tinuturing pong mahihina, talunan, walang magagawa, walang mararating sa buhay. Say what they want to say. They may label us kung ano man ang kanilang pagkakatingin sa atin, but what matters is that meron tayong Diyos na magbibigay ng katagumpayan sa atin. Amen? Sabihin man nila na tayo ay mahina, sabihin man nila na tayo ay walang magagawa, pero may Diyos tayo na siyang malakas, gagabay sa atin at magbubuhos ng kanyang pagpapala. Amen! Our reference passage can be found in the book of Psalm 108 verse 13, and it says here, with God, we will gain the victory and He will trample down our enemies. Dahil sa tulong ng Diyos, siya ang tatapos sa ating mga kaaway at siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Everybody say tagumpay. Onliners, please comment down and say tagumpay. Napakarami na po nating napag-usapan tungkol po sa seryeng ito, pero naniniwala po ako na panibagong karunungan at pagpapala ang ating mararanasan ngayon. Ready na po kayo? Now, as we begin, okay lang po ba? Kasi pakiramdam ko po parang inaantok po kayo ngayon. Hindi ko alam dahil po ata sa temperature sa labas o baka po dahil sa lamig dito sa loob. Sabihin nga po natin ng malakas. Amen? Amen! I mean yung mas malakas pong amen! Yan, yung ganyan kalakas. Actually, mahilig po tayo o gustong-gusto po natin kapag malakas. Sino nga ba naman ang may gusto ng mahina? Everybody say mahina. Onliners, please comment down and say mahina. Bigyan ko po kayo ng ilang mga halimbawa. For example, number 1, mahina ang volume ng TV. Ayaw natin yan. Kasi ang tendency, lalapit tayo ng lalapit sa TV para marinig natin kasi nga ang yaw siguro ng kapatid natin na masyado malakas. Ayaw po ng magulang natin ng sobrang malakas. To the point na parang kadikit na po ng mukha natin yung television. Maduduling naman po tayo. Kaya nga po ngayon, ang ginagawa po ng mga kabataan kapag cellphone naman ang kanilang pinapanooran, may mga earphones po sila. Tapos may sumikat pa pong mas bago. May mga AirPods na po sila. Ngayon po may mga mas malalaki nang inilalagay po sa magkabilang tenga, yung parang pang snow. Ano pong tawag doon? Headphone, kung hindi po ako nagkakamali. Another example, ayaw po natin ng mahina ang ilaw sa bahay. Pero actually yung ilan, gusto po nila pang mood setting daw. Wow! Mood setting. Di ba pag medyo dim po yung lights, parang ang ganda po ng mood, very intimate. Pero ako po personally, ayoko po ng mahina ang liwanag ng ilaw po namin kasi nga nakakaantok. Ang dami ko pong ginagawa, especially nung estudyante po ako, nagre-review po ako. Wow! Sana all nagre-review. Aantokin po ako pag hindi ganun kaliwanag. Kapag maaliwalas po kasi, para bang nakakabuhay, para bang hindi lang magaan sa pakiramdam, yung nakaka-alive po siya, yung magigising ka. Another mahina na siguro ayaw po nating lahat. Mahina ang cooler ng aircon. Yung bumili ka ng aircon, tapos gumamit ka lang din ng 3 electric fan kasi parang hindi lumalamig. Pakiramdam mo tuloy na sayang yung libo-libong pagkakabili mo, ano? Pero ang totoo po niyan, ang sabi pong advice ng mga nagbebenta ng air condition unit, kapag daw po sa simula, especially kapag masyadong mainit ang panahon, ibukas daw po muna natin ang ating mga electric fan para matulungang palamigin ang atin pong kwarto o ang atin pong lugar. Pero kung magdamag mo nang sinindihan yung electric fan at hindi pa rin lumalamig, ipacheck mo na yan, baka 1 taon yun ang hindi pinapalinis. Baka yun yung problema. Another example ng mahina na siguro ay ayaw po natin, mahina ang hatak ng sasakyan. Halimbawa, may hinahabol kang event, meron kang JS prom, graduation, birthday, o kaya naman trabaho, pero yung nasakyan mo, parang may sira ata yung makina, hindi sa nag-iingat siya, kaya mabagal yung takbo niya, kundi dahil sira na yung makina. Paano kung sa Baguio po ang punta ninyo, ano? Siguro gusto mo na pong kausapin yung driver, Manong, kaya today? Sige, siguro magpapalate na lang talaga ako. Isa pang bagay siguro na ayaw po natin, yung mahina ka. I mean, we are living in a world where strength is being exalted, right? Kapag malakas ka, gusto ka ng mga tao.
Kapag mahusay ka, kapag magaling ka, nilalapitan ka ng kung sino-sino. Tapos kapag mahina ka, parang sineset aside ka. Kapag mahina ka, hindi ka masyadong pinapansin, hindi ka masyadong pinupuna. Kapag magaling sa sports, sikat yan. Kapag malakas pagdating sa talento, sikat yan. Pero kapag ikaw ang hindi nakaka-achieve kasi weakness mo yon, naku, parang maiitsipwera ata yan. May nagsabi na ba sa'yo ng mga salitang mahina ka? Ang hina mo? O baka naman walang nagsabi sa'yo pero ikaw ang nagsasabi sa sarili mo. Are there times you look at yourself in the mirror and you say, alam mo ikaw kasi ang hina-hina mo eh. Alam niyo po ba na meron ding Bible character na mahina sa paningin ng mga tao? At hindi lang po siya ang tinitignang mahina, kundi yung buong lahi po niya. Ang title po ng topic natin ngayon ay Esther. Excited po ako sa pag-uusapan natin sapagkat for the past 2 weeks, parehong lalaki po ang naging bida. Si Daniel at si Gideon. And finally, we have a woman character and her name is Esther. Ikpikit po natin ang ating mga mata, tayo po ay mananalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong presensya sa aming kalagitnaan at maraming salamat din po sa presensya ng bawat isa ngayon nakatutok man po online o nandito sa aming physical church. Alam po namin na may gagawin po kayo sa aming mga buhay. Kaya naman, wala pong matigas na ulo at puso sa mga oras po na ito. Lahat po kami ay makikinig at magpapabago po sa inyo. Wala pong ibang maitaas, kundi ang pangalan po ninyo. Mainam po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa inyong kadakilaan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Now, as I begin, let's go straight to the point. Lahat tayo may kahinaan. Agree po ba kayo doon? I mean, at some point, meron po tayong mga strengths. Yung ilan po sa atin ang strength natin, magaling po tayong magluto. Yung ilan po sa atin ang strength natin, magaling tayo sa pagnenegosyo. Mahusay po tayong mag-sales talk. Yung ilan po sa atin, yung strength po natin, yung pagka-calculate ng mga mathematical equations. Wow! Yung ilan naman po sa atin, mahuhusay pong magsalita. Yung ilan magagaling po sa sports, magaling sumayaw, magaling kumanta. Pero kahit na may strength po ang ating mga buhay, meron at meron po tayong weakness. Di ba sabi nga po nila, ang isang tao may iba't ibang aspeto. At maaaring isa po sa mga aspeto na ito ang kahinaan mo. For example, physical aspect. Tila mahina ang iyong physical na pangangatawan. Kaya naman hindi ka nag-e-engage sa kahit anong physical activities. O kaya naman sa emotional aspect. Baka mahina ka sa pagdadala ng mga pagsubok at mga problema. Mabilis kang kainin ng iyong emosyon, ng takot, ng lungkot. O maaaring ang kahinaan mo naman ay pang-intelektual na tila hindi nagiging maayos yung mga scores at kinalalabasan ng iyong marka sa paaralan. Pakiramdam mo tuloy, hindi ka kailanman makakakuha ng award o nanganganib yung pag-graduate mo. Yung ilan naman po sa atin, pakiramdam po natin ang ating kahinaan ay pang-sosyal. Sosyal? Like social, yung pakikipag-interact po natin. Ang pakiramdam po natin na itataboy lamang natin ang mga tao kapag kinakausap po natin sila. Kapag binabanding po natin sila, kahit gusto po natin ng makakasama, ina-isolate na lang po natin yung sarili natin. O maybe sa aspeto pong espiritual, pakiramdam po natin simba lang tayo ng simba, nananalangin po tayo at nagbubuklat ng Biblia, pero tila wala pong nangyayari sa ating mga buhay na nakikita po natin yung ibang mga kabataan, ibang mga church members po natin, and we see them growing, they are maturing, there's transformation, and we start to look at our own lives and we feel like walang nagbabago sa atin. One thing is for sure, lahat po tayo ay may kahinaan. Amen! And nalulungkot po tayo kapag may weakness po tayo, na minsan nga po, napapapray po tayo kay Lord Lord naman, almost perfect na ako eh. Wow! Bakit naman binigyan mo ko ng weakness sa part na yon? Yung ilan naman po sa atin, Lord naman, muntik nang nasa akin ang lahat, pero bakit mo naman ako ginawang mahina sa aspeto na iyon? While a lot of us, we get sad and disappointed because of our weaknesses, meron pong kakaiba sa Biblia. Sabihin nyo nga po, kakaiba! Onliners, please comment down and say kakaiba. Ang pangalan po niya ay Paul, si Apostol Pablo. Paul took his weaknesses differently. Iba po ang pagtrato niya sa weakness po niya.
Paano? Tingnan po natin sa verse po na ito na siya mismo ang sumulat. In the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 10, ang sabi po ni Paul, "That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." So paano pong itrato ni Paul yung mga weaknesses po niya? Nagsasaya po siya. Nagsiselebrate po siya. Hindi lang sa weaknesses, kundi pati na rin sa pangiinsulto ng mga tao. Sa mga kahirapan na pinagdaraanan niya, sa mga mahasama at mahasakit na bagay na ipinaparatang sa kanya. Ang sambit pa po ni Paul, "For when I am weak, I am strong." Parang gina-joke po tayo ni Paul, no? Kapag mahina ako, malakas ako. Ha? Paano nangyari yun? Kapag mahina ka, malakas ka. Ang sabi ni Paul, oo. Truth is, mahirap naman po talagang mag-delight sa mga weaknesses. It is difficult to take delight in weakness. And if I would challenge you today, sabihin ko po sa inyo, church, sige nga, mag-celebrate nga kayo kasi mahina kayo. Parang labag po sa kalooban natin, no? Parang, hasabihin ba natin, praise the Lord kasi bagsak-bagsak yung mga exams ko. Kasi ang hina ko talaga pagdating sa pag-a-analyze. Thank you, Lord, Thank you, Lord, kasi hindi talaga ako magaling mag-report, kaya pinahiya ako ng mga classmates ko, pati yung teacher ko, kung ano-ano sinabi sa akin. Thank you, Lord, Thank you, Lord, hindi ko kayang buhatin yung mga gamit sa bahay namin, kaya palagi na lang akong humihingi ng tulong. Thank you, Lord, kasi ang hina ko talaga, Parang ayaw naman po nating magsaya at mag-celebrate kapag may weakness po tayo. Pero bakit nga naging ganun si Paul? Ano po kaya yung sikreto ni Paul? Everybody say secret. Baka may nakita po siya na dapat din po nating makita. Chosen Gen, we need to see weakness as an opportunity. That is his secret. And now it is revealed. Anong opportunity? See, hindi po kasi nakita ni Paul yung kahinaan niya. Ang nakita po niya ay yung oportunidad na ibinibigay ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng kahinaan po niya. Did you hear that? Hindi po niya itinuon ang kanyang puso at isipan at mga mata. So kung ano po yung hindi niya kayang gawin, kundi kung ano po ang gagawin ng Diyos sa kahinaan niya. He saw his weakness as an opportunity. And what are these opportunities? Number one. Sabihin nyo nga po, number one. An opportunity to learn and grow. You know Michael Jordan, right? Sikat na basketball player. And did you know na nung minsan po siyang sumali sa kanilang eskwelahan sa basketball team, hindi po siya tinanggap. At ang tingin po sa kanya, underdog. Ang tingin po sa kanya, mahina. If I were Michael Jordan, siguro hindi na ulit ako sasali o babalik sa sports na iyon. Sapagkat nag-ensayo po ako eh. At sabihin po natin na passion ko po yun. Yun yung gustong-gusto kong gawin. Pagkatapos ang sasabihin lang sa akin, hindi ka natanggap sa top 12. So ngayon rejected siya. Siguro magkukulong na lang siya, pero hindi po eh. Ano man po yung weakness na nakita sa kanya, ginamit niya po yun bilang isang oportunidad to learn and grow. Because of his determination, he worked double time. He worked hard until he became one of the greatest basketball players in history. And maybe God is teaching us the same. To work hard so that our weakness can become our strength. Maaari po pala na yung mga bagay na minsang hindi po natin kayang gawin. Akala po natin hindi natin matututunan. Bigla po nating maa-acquire, bigla po nating magiging asset kasi nga nakita po natin yung weakness na oportunidad para matuto at magpursige. Amen! Number 2, see your weakness as an opportunity to be humble. Minsan po pala, kapag lahat kasi ng bagay kaya nating gawin, lumalaki ang mga ulo po natin. May mga pagkakataon po pala na inaalaw ng Diyos na magkaroon po tayo ng kahinaan upang makita po natin na hindi po tayo kumpleto, na kailangan pa rin po natin siya sa ating mga buhay, na wala po tayong karapatang magmataas. Kapag nakikita po natin yung ibang mga tao na mas mahusay po sa atin, we start to
humble ourselves down. Kasi marirealize mo, ay, akala ko ako na pinakamagaling na dancer dito. Meron pa palang mas mahusay na dancer. Ay, akala ko ako na pinakamagaling kumanta dito. May mas magaling pa palang umawit po doon. And when we are facing such realities, ibinababa po natin ang ating mga sarili. And when we start to humble ourselves, kapag sinimulan po nating ibaba ang ating mga sarili, doon po tayo mas itataas ng Diyos. Malamang ito po ang nakita ni Paul, na kaya po siya nagpapasalamat at masaya sa kanyang kahinaan, hindi po siya nagiging mayabang, lalo na po sa paglilingkod niya sa Panginoon. Nakikita po niya yung dati po niyang mga nagawang pagkakasala, kaya nagkakaroon po siya ng awa sa mga taong kanyang natatagpuan at ibinababa po niya ang kanyang sarili. Amen? Sabihin nga po nating lahat, magpakumbaba. Onliners, please comment down and say, magpakumbaba. Let's move to number 3. Let's see weakness as an opportunity to ask for help. Alam niyo, marami po sa atin, pakiramdam po natin kasalanan ng paghingi ng tulong. Hindi po eh. Alam niyo po ba na ang blessing po ng Lord sa mga ilang pagkakataon, hindi po direktang ibibigay sa atin. Gagamit po siya ng instrumento na tutulong po sa atin. At kailangan po nating ma-activate yung purpose ng ilang tao na maging pagpapala sa buhay po natin. I also remember, there was one person who asked me this question. Bakit kasi hindi na lang tayo ginawa ng Diyos na lahat mayayaman? Para wala nang nangangailangan. Lahat tayo sagana sa ating mga buhay. Tama nga naman, right? But then, God works with purpose. God works with reasons na hindi man po natin alam sa ngayon, balang araw marirealize na lamang po natin. Sa lahat po ng ginagawa ng Diyos, meron pong rason. Meron po siyang dahilan. And maybe, to those who are bountiful, to those who have so many skills, to those who are strong, kaya po sila pinagpala para sila po ay maging pagpapala sa mga nangangailangan. Para matutunan po nila kung papaanong umabot at tumulong sa mga nangangailangan. At para po sa mga may kakulangan, para po sa mga may kahinaan, marahil ang dahilan po ng Diyos ay para maalala nilang hindi nila kaya at may Diyos sila, at para maging mapagpasalamat po sila sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong tumutulong sa kanila. Our weakness reminds us that we cannot live this world alone. At hindi po masamang humingi ng tulong, lalo na kung tayo naman po ang magbibigay ng tulong kapag yung iba naman po ang nangangailangan. Amen? Everybody say, tulong! Let's go now to number 4. Let's see our weakness as an opportunity to depend on God. Babalik na naman po tayo doon sa aking pinaliwanag last week. Some people would say, kung totoo ang Diyos, bakit merong kaguluhan? Kung totoo ang Diyos, bakit hindi perpekto ang buhay? Kung totoo ang Diyos, bakit kailangan pa naming makaranas ng iba't ibang klaseng kahinaan? Kasi, kung perpekto ang buhay, hindi mo maaalalang may Diyos palang nandyan at nakaagapay. Kung masaya palagi ang buhay, hindi mo maiisip na may Diyos pala na handang pawiin ng luha sa iyong mga mata at yakapin ka ng lubusan at ihilom ang mga sugat na iyong natamo sa isang sitwasyon o sa isang tao. If our life is pure perfection and happiness, hindi na po natin kakailanganin ng Diyos sa atin pong mga buhay. But then, imagine, if we have a weakness, it's as if there is a room in our life where God can actually start working. Look at this verse, and it's a powerful verse in the book of Ephesians, chapter 3, verse 20. Ang sabi po dito, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Papaliwanag ko po yan. Alam niyo po, itong verse po na ito ay shinare ko sa mga church members po nating nag-take ng board exam ngayon. Marami po tayong mga kasamahan sa ating simbahan na lumuwas pataas sa Baguio City at pababa na po sila ngayon. At ang sabi ko po sa kanila, yung takot kadalasan ang nagiging dahilan kaya nawawalan na kayo ng saya at confidence. Yung takot ang nagiging dahilan kaya nawawalan na rin kayo ng kapanatagan. At minsan ninanakaw din ng takot yung tiwala nyo sa Diyos. Ang sabi ko po sa kanila, kung natatakot kayo kasi hindi nyo alam kung ano yung maaaring mangyari sa inyong board exam, hindi nyo rin naman lubos na alam kung ano pa ang kayang gawin ng Diyos sa mga buhay ninyo. And so look at what this verse is telling us. Ang sabi po dito, God is able. Everybody say, God is able. Sa madaling sabi, kaya ng Diyos. Sabihin nyo nga po, kaya ng Diyos.
Sa mga bagay na hindi po natin kaya, kaya po ng Diyos sapagkat wala pong imposible sa Kanya. Amen! Another word na gustong-gusto ko po dito, yung salitang immeasurably o immeasurable. Sabihin nyo nga po, immeasurable! Alam ko marami po sa atin matindi yung imagination. Na-imagine nyo na po bang lumilipad po kayo? Habang lumalangoy po kayo? O paano yun, di ba? Yung iba po sa atin, na-imagine na po natin na naglibot po tayo sa iba't ibang bansa. O kaya naman po, tumuktong po tayo sa pinakamataas na tutok po ng bundok. Ano pa po ba yung inabot ng imagination po ninyo? Pasensya na. Kasi kahit na tayo po yung pinakamagaling na mag-imagine sa buong mundo, ang sabi po sa verse na ito, hindi po natin kailanman maiisip at mauunawaan, hindi po natin masusukat ang kayang gawin ng Panginoon. And see why we are being taught to depend on God. Because man will always be limited, but God is limitless. Amen. Sabihin nga po natin, my God is limitless. Onliners, please comment that down as a reminder to everybody. At sabihin po ninyo, my God is limitless. And my favorite part, I guess, in this verse is the last one. Ang sabi po, di ba, kaya ng Diyos. At hindi masusukat ang kayang gawin ng Diyos. And that God is at work within us. Yung Diyos na iyon, kapag nananampalataya po tayo sa Panginoon, siya po ang kumikilos sa atin pong mga buhay. And let's go back to our illustration. If we are full, if we are perfect, if we are complete, God will not have a spot in our lives. But if we have a weakness, then God has His room in our lives and He will work through us. At ito po yung ibig sabihin ni Paul. Babalik po tayo sa parang nakakatawang statement niyang, if I am weak, then I am strong. Kapag mahina ako, malakas ako. Kasi ang ibig pong sabihin ni Paul, mahina ako, kaya naman hindi na ako ang tatrabaho. Diyos na ang kikilos sa buhay ko at makapangyarihan ang Diyos ko. That's why if I am weak, then I am strong because it is God working within me. Hallelujah. And same thing with your lives. Pwede niyo pong sabihin yung sinasabi ni Paul, that when people tell you that you are weak, alam mo, ang hina mo naman. Hindi ka magaling. Palagi ka na lang ganyan. O maaaring yan din ang iyong iniisip sa iyong sarili. Start saying this, I am weak, but I am strong. Kapag mahina ako, Diyos na ang dedependehan ko, Diyos na ang pagkakatiwalaan ko, at siya na ang kikilos sa buhay ko. God is working within me. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, I would like you to better understand how God works in our lives sa pamamagitan ng buhay ni Esther. Alam nyo, tuwan-tuwa po ako pag nagkikwento po ako eh. Kasi alam nyo, marami rin po akong alam na mga Bible stories, even before. Pero kapag inaaral po pala yung detalye, nakakaaliw. Marami po sa atin, ang alam po natin, boring yung mga storya sa Biblia. At hindi ko po itatanggi, guilty po ako dyan. Nung binuklat ko po yung Bible, sabi ko, puro salita. Wala bang mga pictures to? Alam nyo, muntik na po akong bumili talaga ng pangbatang Bible. Yung mga coloring book, kasi at least may nakikita, visual learner po ako. Hindi lang yung words po kundi yung mga pictures pero nung mas lumalalim po ang relasyon ko sa Panginoon, kapag po pala lumalalim ang pananampalataya natin sa Panginoon, dun po pala natin mas nagugustuhan yung nakikita po natin because we become hungry. Gustong-gusto po natin siyang makilala, gustong-gusto po nating aralin ang kanyang salita. Yan din po ang benefit ng pag-attend sa simbahan. Kasi minsan po kahit gustong-gusto po nating unawain, parang may ilan pong mga parte na ang hirap pong i-digest ng ating pangunawa. Tama po ba? But when we attend church, natutuwa po tayo, aba, ganun pala yung kwento niyan. Ang saya pala. Parang roller coaster ride pala, nakakatuwa, nakakakaba, nakakalungkot, nakakagalit, tapos nakakatuwa ulit. Yan po ang ating mararamdaman sa kwento ni Esther. Pang teleserye po ito. Ready na po ba kayo? Kung pang teleserye po ito, kailangan ko pong tututok po kayo. Di ba ganun po sa TV? Tumutok sa ang probinsyano. Oh, kasi nga, maraming nangyayari. Medyo komplikado. So, kailangan yung focus po ninyo 107%. Amen? So, kailangan ko po ngayon ng undivided attention po ninyo. Ngayon, para hindi po kayo malito, papakilala ko na po sa inyo yung mga characters na dapat nyo lamang tandaan. 4 po sila. Siyempre, ang bida, si Esther.
Ganda pong babae, no? Ngayon po, may katabi siya. Si Mordecai. Sabihin nyo nga po, Mordecai. Huwag po kayong malilito. Si Mordecai po ay pinsan at ama ni Esther. Ha? Pinsan po niya si Mordecai, pero si Mordecai po ay naaawa kay Esther sapagkat ulila na po si Esther. Wala na po siyang mga magulang. So bilang nakatatandang pinsan, ang sabi ni Mordecai, Esther, sige, sama ka na lang sa akin simula ngayon, ituring mo na akong magulang mo. Sino naman po si King Xerxes? Siyempre teleserye. Hindi pwedeng walang love story. So si King Xerxes ang magiging leading man ni Queen Esther. Kaso nga lang may sumisilip po sa gilid. Ang pangalan po ay Haman. Ngayon po, para matandaan nyo kaagad si Haman, i-connecta nyo lang po sa kanya yung salitang Haman, Gahaman. Di ba? Kasi kontrabida po siya. Sige nga, Haman! Kasi kontrabida po siya. O nauunawaan na po natin yung mga characters. Na bago po natin simulang basahin kung ano po ang isinasaad sa Biblia, bibigyan ko po kayo ng background. Ilang beses na po natin pinag-aralan sa ating simbahan na ang Israel ay sinakop po ng Egypt. Natatandaan po ang kwento? Pero dahil po sa awa at habag po ng Diyos, pinalaya po niya ang mga Israelita mula sa Egyptians at sila po ay naglakbay papuntang Promised Land. Kaso nga lang, sabihin nyo nga po, kaso nga lang, minsan kasi pinapalaya na tayo ng Diyos, balik pa rin tayo ng balik. Pinapalaya na tayo ng Diyos, pasaway pa rin tayo, nagiging marupok pa rin tayo. At minsan, kapag may iba ng saya o itinitibok ang ating mga puso, nakakalimot na tayo sa Kanya. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, ayan. May gigil po yung pagkakasabi po ninyo ng ayan. So, dahil po sa pagiging pasaway o disobedient ng Israelites, muli na naman po silang nasakop, this time ng Babylon. Sabihin nyo nga po, Babylon. But finally, after a long time, pinalaya na rin po sila ng Diyos. Sabihin nyo nga po, finally. Onliners, please comment down and say finally. Kaso, yung ilan pong mga Israelites or Jews, kung tawagin, gusto po nilang bumalik sa kanilang dating bayan, sa kanilang dating lupa. Siyempre, ang tagal po nilang nawalay doon. Pero, dangerous. Sabihin nyo nga po, dangerous. Kasi nga po, di ba, sinakop po sila at matagal po silang nawala sa lupain po nila. So malamang at sa malamang, may sumakop na po sa kanilang lugar. O kaya naman po yung mga kaaway, nakaredy na lang po sa tabi o gilid po ng kanilang lupain. Kaya naman, yung ilan po sa kanila naduwag. Pinalaya na po ng Diyos sa Babylon, pero ginusto na lang po nilang manatili. Kesa naman, mag-take sila ng risk. Tapos mahuli na naman. Di magstay na lang sila doon sa lugar kung saan sila minsang nabihag. Ilan po sa mga natira ay si Mordecai at si Esther. Ayaw na po nilang bumalik. Nanatili po sila sa Persia. That time, ang namumuno po sa Persia ay si King Xerxes. Eto na ngayon si King Xerxes. Papasok na po siya. Siyempre mayaman. Sabihin nyo nga po, mayaman. Ang mga mayayaman, wala lang po sa kanila yung pagtatawag po ng piyesta o piging. Parang barya lang po yun. Na-experience nyo na po ba yun? Nasa sobrang yaman po ninyo, kahit walang okasyon, nagpatawag po kayo ng dinner? O sige, magpakain tayo. 10 lechon, i-ready mo. Ano po yung okasyon, boss? Wala. Gusto ko lang magtapon ng barya. Ang bigat eh. Wow! Ang bigat ng barya. So parang ganito po, gusto po natin ma-achieve yung ganung yaman, no? I-offer nyo po sa church. Amen? Amen. Parang hindi na po tayo mag-rent. Amen? So, si Xerxes ay nagpatawag po ng isang piging. Look at this passage in the book of Esther chapter 1 verses 2 to 3. At that time, King Xerxes reigned from his royal throne in the citadel of Susa, and in the 3rd year of his reign, he gave a banquet. Yan po ang ibig sabihin ng banquet, kainan, piging. He gave a banquet for all his nobles and officials, the military leaders of Persia and Media, the princes and the nobles of the provinces were present. Pinatawag po niya yung mga matataas na tao, magkainan tayo, magkasiyahan tayo, ipapakita ko sa inyo ang yaman ko. Pero may gusto pa pong ipagmalaki si Xerxes. Sabihin niyo nga po, sino? Siyempre yung asawa niya. Ay ba yung ganda-ganda ng asawa ko, ipagmamalaki ko to. Sino po ba dito pinagmamalaki po ninyo asawa ninyo? Wala. Sa mga may asawa po dito, sino po dito pinagmamalaki niyo po yung partner ninyo?
Yung mama ko, parang hindi ko pa nakikitang pinopost yung papa ko. Mama, ba't parang hindi mo pa pinopost sa Facebook mo si papa? Parang may mali ata. Well, kidding aside, balik po tayo ha. So, gusto rin pong ipagmayabang ni Xerxes ang kanyang asawa. So, nag-utos po siya. Ang sabi po ni Xerxes, sabihan nyo nga yung asawa ko na magbihis ng maganda para ipakita ko siya sa aking mga kumpadre at mga kaibigan. Yung asawa umatitude. Ayoko nga, sabi. Di ko po alam kung bakit hindi siguro nabilhan ng iPhone 14. Ayaw lumabas. Ayaw magpakita. Next slide. In Esther chapter, can we flash that out? 1 verse 12. But when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come. Then the king became furious and burned with anger. Ang pangalan po ng asawa niya ay Queen Vashti. Hindi ko na po isinama kasi maliligwak po agad yan. Tingnan niyo po kung ano nangyari ha. Di umatitude, ayoko nga, sabi. Bumalik po ngayon yung mga attendants. Mahal na Haring Xerxes, yung asawa po ninyo ay nag-iinarte. Nagalit po yung hari. May point din naman. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga hari po siya. Ano po ang sasabihin ng mga tao na hari ka pero yung asawa mo ata ang nasusunod? Ina-under ka? Naku, kaya yung mga under po na yan, dapat hindi po talaga nangyayari yan eh. Bigayan! Everybody say, bigayan! Amen. Walang under. O, di ba? Minsan ikaw mag-a-adjust, minsan yung partner mo naman na mag-a-adjust. Amen! So, balik po tayo sa kwento ni Vashti tsaka po ni King Xerxes. Si Xerxes po galit na galit. Pumunta po sa kanyang mga mentors, sa kanyang mga kaibigan, at humingi po siya ng advice, yung asawa ko ayaw lumabas. Alam niyo po sa kwentong ito, napakarami pong for the gatong. Sabihin niyo nga po, for the gatong. Maraming mga nanggagatong dito. Onliners, comment niyo po yan kasi hanggang mamaya matutuwa po kayo sa dami ng mga nanggagatong. For the gatong. So, ito po ngayong mga mentors po niya at mga kausap po niya, mga opisyalis, ang sabi, mali yun, tama, mali yun. Sabi po nilang ganyan. Kasi anong sasabihin ng mga tao sa iyo kapag nalaman nilang yung asawa ng hari, hindi siya sinusunod? So may mga nagsuggest, gumawa daw po siya ng batas. Aba, sinunod po ni King Xerxes. Gumawa ng batas. Alam niyo po kung ano yung batas? Na wag nang magpapakita sa kanya si Queen Vashti. Aba, matinding magtampo. Ayaw nang makipagkita. Now, nangyari na ang dapat mangyari. Inilabas po ang batas. Pinalayas sa kaharian si Queen Vashti at hindi na siya pwedeng magpakita pa sa kanyang dating asawa. Pero syempre, minsan, kapag may hiwalayan, may isang marupok talaga. Itong si King Xerxes, siya na nga ang nagtaboy, siya na nga ang nagpalayas, siya ang gumawa ng batas. Bigla po niyang naalala yung asawa niya, ay sandali, misis ko yun ah. Bakit gumawa ako ng batas na hindi na siya makikipagkita sa akin? Next slide. In Esther chapter 2, verses 1 to 2, later, when King Xerxes' fury had subsided, wala na, bumaba na, he remembered Vashti and what she had done and what he had decreed about her. Then the king's personal attendants proposed. Nakita po ng mga attendants, ayan na, si King Xerxes pinalayas, gumawa ng batas. Ngayon naman, namimiss. Anong gagawin natin? May batas na nga. Mag-suggest ulit tayo. Sabi ko po sa inyo, pordagatong po itong mga ito eh. Mag-suggest na lang tayo. Mahal na hari, sabi po ng mga attendants, let a search be made for beautiful young virgins for the king. Aba, may search for beautiful young virgins. Ito po pala ang history ng pageant. Mga kaibigan, nagkaroon ng patimpalak sa mga kababaihan. Abay siguro, ito pong si King Xerxes, pageant? Sige, tuwan-tuwa. So pinatawag po ngayon yung mga beautiful young virgins at kung sino man po ang mapupusuan ni King Xerxes, yun po yung sunod niyang magiging asawa. Di ba minsan, yung mga sumasali sa contest, hindi naman natin ni-register yung pangalan natin. Inire-register po tayo ng mga kamag-anak natin, ng mga magulang po natin. Halimbawa, singing contest, nagulat ka, andun na yung pangalan mo. Nanay mo pala may dahilan. Yung anak ko magaling. Kaboses yun ni Morissette. Sige, lagay mo yung pangalan dyan. Oo, nagwi-whistle yun kapag galit. Lagay mo yung pangalan dyan. Magugulat ka na lang, contestant ka. Minsan yung mga classmate mo, gulat ka ngayon, pageant. Tinatawag ka ng teacher mo, asan yung contestant mula sa section nyo? Ma'am, ito po. Hindi naman po ako nag-register. Binolunteer ka ng mga classmate mo. Papasok na ngayon sa eksena si Esther. Nasali sa beauty pageant si Esther.
Ang nagpahamak, yung pinsan, si Mordecai. Siguro sa isip-isip ni Mordecai, Esther, kasi alam mo naman tayo, tayo ay mga Jews, Hudyo, tayo ay mula sa Israel, at mahirap ang ating naging buhay sapagkat sinakop na tayo ng ilang beses ang ating mga ancestors hanggang sa atin. Baka ito na yung pagkakataon para makaahon tayo. Sumali ka na. So, hinatak po niya itong si Esther para pumunta sa kaharian at sumali sa patimpalak ng mga beautiful young virgins. Look at the next slide. In Esther chapter 2 verse 7, Mordecai had a cousin named Hadassah. Ganda rin po ng isa pang pangalan ni Esther, no? Sabihin niyo nga po, Hadassah, whom he had brought up because she had neither father nor mother. This young woman, who was also known as Esther, had a lovely figure and was beautiful. Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. Ang nag-alaga na po kasi kay Esther ay si Mordecai. Siyempre, bilang guardian, nakakahiya tumanggi, di ba? Hinila na ni Mordecai. Ano pa magagawa ni Esther? Sige na nga. Di, sumama po sa kaharian. Eto na! Ang nagandahan! Ang napisil! Ang nagustuhan, si Esther. Siguro pagkakita pong ganyan ng hari, love at first sight, ano? Bigla pong may background music, and I got a very special love. May background music po sila, very Pinoy TV, series po, ano? So, wala na. Siguro in-announce po yung panalo, candidate number 1 to candidate number 1052. Pwede na kayo magsiuwi, no? Wala tayong runners-up. Isa lang ang nanalo. At ang nanalo, ang mag-uuwi ng corona, ang magiging reyna, si Esther. Wow! Ngayon, edi nakatambal na po sila para maging mag-asawa. Tama po ba? Kahit na in love na po itong si Xerxes kay Esther, hindi po sila pwedeng magkita sa loob po ng 1 taon. Alam niyo po kung bakit? Hindi ko po alam kung ano po ang meron sa kaharian at kautusan po ni King Xerxes, pero ayaw po ata niya ng kahit katiting na dumi sa katawan ng isang babae. Ayaw po ata niya ng may freckles, ayaw po ata niya ng may blackheads tsaka whiteheads, ayaw po yata niya ng may kalyo, ayaw po yata niya ng kahit may konting buhok sa kilikili. Ay, kung ayaw niyo pong maniwala, tingnan niyo po yung next slide. In Esther chapter 2 verse 12, before a young woman's turn came to go into King Xerxes, she had to complete 12 months of beauty treatments. Wow! Alagang Sheila. Hi, Ma'am Sheila. Kailangang magpabelo. Sandali. She had to complete 12 months of beauty treatments prescribed for the women. 6 months with oil of myrrh. Wow, pangalan ng pamangkin ko. It's an essential oil. Ito po ay mabango. And 6 with perfumes and cosmetics. May makeup tutorial. Tawan-tawa po ako kaninang umaga nung tinapik ko po ito, hindi po makapaniwala yung isa po nating kabataan. Totoo ba yun? May beauty treatment? Nag-search po talaga siya sa Bible po niya. Nung nakita po, ay totoo nga. May beauty treatment. So for 12 months, 1 year, ang ganda na po ni Esther, taas ng standard ni Xerxes, pogi kaya to. So, ang ganda na po kasi ni ang ganda na po kasi ni Esther, amen? Ganda na po ni Esther Tapos may 12 months pa kailangan magpaganda siya. Ang resulta, sumobrang ganda. Siguro literal pong nagliliwanag. Nung nakita po ni Xerxes, mas na-fall in love po siya. Pero, ito na po yung parang Mara Clara. Ito na po yung mga pang-esperanza. Pangako sa'yo, may twist. May hindi pwedeng aminin si Esther. Hindi po niya pwedeng sabihin na siya po ay Hudyo. Hindi niya po pwedeng sabihin yung nationality niya. Kasi nga po, di ba mga bihag po sila? Tama po ba? Minamaliit po yung nationality po nila. Ayaw po sa kanila. So, ang sabi po ni Mordecai sa kanya, wag na wag mong sasabihin yung nationality mo. Look at the next slide. In Esther chapter 2 verse 20, Esther had kept secret her family background and nationality, just as Mordecai had told her to do, for she continued to follow Mordecai's instructions as she had done when he was bringing her up. Ang gusto lang naman po ni Mordecai ay palagi pong maging safe. Ito pong kanyang inaalagaan si Esther. Ayaw po niyang mapahamak. Kaya ang sabi niya, Esther, kahit anong mangyari, wag mong sasabihin yung nationality mo. So ito pong si King Xerxes, nagmahal ng sobra
siya ng isang babaeng hindi niya pala lubos na kilala. Tuloy po natin ang kwento. Itong si King Xerxes po ay may kanang kamay. Naku po, sa sobrang bilib ni King Xerxes sa kanang kamay po niya, halos ibigay na po ni King Xerxes ang lahat, pati po karangalan, ang pangalan ng kanyang kanang kamay. Si Haman? Si Haman? Yung kontrabida. O, tingnan po ninyo kung gaano po siyang pinaparangalan ni King Xerxes. Next slide. In Esther chapter 3 verse 2. All the royal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him. But Mordecai would not kneel down or pay him honor. O ganito ang sabi po ni King Xerxes, mahusay ang opisyal ko na ito. Pinakamagaling sa lahat sa inyo. Ang pangalan niya ay Haman. Dahil ikinararangal ko siya, lahat kayo dapat ay lumuhod sa harapan niya. Pero may isang pasaway, si Mordecai. Siguro sa isip-isip ni Mordecai, luluhod ako dyan sa tao na yan. Ang dapat ko lamang luhuran ay ang Diyos na buhay. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen! Dahil ayaw pong lumuhod ni Mordecai, nagalit ngayon si Haman. May magaling. Lahat lumuhod. May isang nagmamataas ata sa akin. Ngayon po, inaral po niya yung background ni Mordecai. Lagot. Sabihin nyo nga po, lagot. Nalaman niya na Hudyo o mula sa Israel itong si Mordecai. Buti na nga lang, hindi pa lumalabas yung katotohanan tungkol kay Esther. So, hindi pa alam na si Esther po ay isang Jew. Malinaw? Si Mordecai pa lamang. At nalaman din na marami pa silang nananatili sa Persia. Di ba nga po may mga bumalik na sa lupain nila nung nakalaya na po sila? Nauunawaan yung kwento. Pero may mga nabahagang buntot, may mga natakot. So nanatili po sila sa Persia. Nalaman po ngayon yan ni Haman. Nung una galit lang siya kay Haman, nung nalaman po niyang marami pa silang mga Hudyo, gusto na po niyang burahin sa kasaysayan ang henerasyon ng mga Jews sa kanilang lugar. Look at this next slide. In Esther chapter 3 verse 6, yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom of Xerxes. Nanganganib po ngayon na mabura na, ma-extinct na itong henerasyon po na ito ng mga Jews. Di ba nalulungkot po tayo kapag may mga na-extinct pong species ng hayop? Right? May mga animals na po na hindi na po natin nakikita ngayon kahit saan lupalo po ng mundo. Tama po ba? So parang ganito po ang mangyayari sa mga Hudyo. Gusto na po silang ipapatay lahat ni Haman. Nung nalaman po ito ni Mordecai, siya po ay nag-iiyak. Nalaman po ni Esther ngayon. Nasan ba si Esther? Nasa kaharian. Reyna. Ngayon po, nagtataka itong si Esther. Bakit kaya itong pinsan ko na ito ay nag-iiyak? So meron po ngayong servant. My dear servant, pwede mo bang puntahan yung pinsan ko at tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya? Ipinaliwanag pong lahat ni Mordecai. Ipapapatay na tayo, lahat ng lahi natin. Baka naman pwede mo kaming tulungan, Esther. Kaso nga lang may problema si Esther. Di bumalik po yung servant. Mahal na Reyna, ito po ang pinapasabi ng inyong pinsan na si Mordecai. Pero nung narinig po ni Esther yung paghingi ng tulong, ito po ulit yung pinaabot niya. My dear servant, pwede ka bang bumalik sa aking pinsan at sabihin mo sa kanya ang problema kong ito? Look at the next slide. In Esther chapter 4 verse 11, ang sabi po ni Esther, all the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that they be put to death unless the king extends the gold scepter to them and spares their lives. But 30 days have passed since I was called to go to the king. Ito po yung concern ni Esther. Hindi ako pwedeng pumasok bigla-bigla sa trono kahit asawa ako. Ang pwede lamang pumasok sa inner court, sa pinakakwarto ng asawa ko, ay yung tinawag niya, yung sinumo niya. Unless, kapag in-extend niya ang kanyang scepter, yung scepter po yung parang baston ng mga hari. Kapag iniabot niya ito sa akin, ibig sabihin, naaawa siya.
O kaya naman gusto niya akong magpaliwanag sa harapan niya. Kaso nga lang, Mordecai, 30 days na yung nakalipas, kakatawag lang sa akin, tapos babalik na naman ako. Baka hindi ako makatulong sa inyo. Bumalik po yung servant at ibinahagi po ang masamang balita o malungkot na balita kay Mordecai. Alam niyo po, sobrang makapangyarihan ng mga sunod na salita na pinaabot ni Mordecai kay Esther, na gumising po sa diwa ni Esther. Tingnan niyo po yung mga sinabi ni Mordecai. Next slide. In Esther chapter 4, verses 12 to 13. When Esther's word were reported to Mordecai, he sent back this answer. Ang sabi ni Mordecai, "Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape." Hindi mo kami matulungan? Huwag mong isipin na dahil nandyan ka sa kaharian, hindi ka mapapahamak. Huwag mong isiping makakatakas ka. Mas matindi po yung sunod na sinabi ni Mordecai. Nakakataas po ng balahibo ito. Next slide, please. In Esther chapter 4, verse 14, ang sabi po ni Mordecai, "For if you remain silent at this time, kung mananatili kang tahimik kahit alam mo na kung ano yung tama." Wow! Kung wala kang gagawin kahit alam mo na kung ano yung mali, if you will remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Yung iba nating mga kalahing nasa ibang lugar, sige, sila ngayon yung magpo-prosper, but you and your father's family will perish. Mamamatay sila. And who knows, but that you have come to your royal position for such a time as this. Sobrang tindi po nung last statement po na yun. Ang sabi po, ulitin ko po ang sabi po ni Mordecai, and who knows, but that you have come to your royal position for such a time as this. Pasimplihan po natin. Ang sabi po ni Mordecai kay Esther, kung hindi ka maninindigan, kung mananatiling tikom ang bibig mo, kahit alam mong may mali nang nangyayari, mamamatay ang pamilya mo at ang buong lahi natin. Papaano kung ikaw ay naging reyna para sa pagkakataon na ito? Papaano kung pinagkaloob ng Diyos na ikaw ay maging reyna para sagipin itong sitwasyon ng nationality natin ngayon? What if you are born or you are made or you are being prepared for such a time as this? Papaano kung ito na yung pagkakataon para talagang manindigan ka, sapagkat kaya ka dinala dyan ng Diyos para ipaglaban mo kami? Nabuhayan po ng dugo ang minsang mahinang si Esther. Her weakness now became the fire in her heart. And she answered back. Teka lang, siguro litong-lito na po yung servant. Nakita niyo pabalik-balik po siya. Puntahan mo ngayon pinsan ko, sumagot. Sabihin mo to. O, hindi natapos. Sabihin mo ulit, pasensya ka na, siguro sweldohan na lang kita, biyak kitang 20. Sabihin mo ulit, ang ganda po ng sinabi nitong si Esther. Next slide please, in Esther chapter 4, verses 15 to 16. Eto na. Then Esther sent this reply to Mordecai. "Go," ang sabi niya, "gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though if it's against the law. And if I perish, I perish." Ang sabi po ni Esther, sige na nga! Ipunin mo lahat ng mga kalahi natin. Tawagin mo lahat ng mga Hudyo. Hindi ko to kaya, pero kaya ng Diyos. Ano po ang sabi niya? Mag-ayuno kayo. Ang pag-aayuno po ay abstinence sa pagkain. Hindi ka kakain at ikaw ay mananalangin. Ito po ay pagdidisiplina sa sarili at pag-alalang hindi mo kaya pero nandyan ang Diyos para umagapay sa iyo. Ang sabi po ni Esther, gawin nyo ang pag-aayuno, mag-fasting kayo for 3 days. Huwag kayong mag-alala, magfa-fasting din ako. Pagkatapos nating gawin ito, haharap ako sa hari. At kahit na buhay ko ang nakataya, if I perish, I perish. Kung mamamatay ako, mamamatay akong ginagawa kung ano ang tama. Maninindigan ako. And so, eto na. Naganap na. Lumapit na si Esther sa inner court o sa kaloob-looban ng trono ng kanyang asawa. Now, what happened there? Nung lumapit po itong si Esther, nagulat po si Esther. Agad-agad, iniabot po yung scepter sa kanya. Hindi po siya papatayin. At ang sabi pa po sa kanya ng kanyang asawa,
Ano ang dahilan kaya ka nandito ngayon? Ang ganda pa po ng offer. Kahilingan mo bang ibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking kaharian? Kasi kung kahilingan mo, ibibigay ko. Siguro nagkamot ng ulo si Esther. Naman, nag-away pa kami ng pinsan ko. Kinabahan pa ako, akala ko mamamatay ako. Ngayon pala, in love ka masyado sa akin. Ganun lang pala kadali. Ibibigay mo pa pala yung kalahati ng kaharian mo. So, balik po tayo. Ang sabi po ni Esther, kakaiba tong si Esther, may paraan, matalino. Ang sabi ni Esther, my king, if you would allow, ang gusto ko po ay magkaroon ng isang piging kasama si Haman. Aba, nagpapiging ngayon itong si Reyna. Nagulat siguro itong si King Xerxes. Ako, ikaw, at saka si Haman? O sige. Di narinig po ngayon itong balita. Nalaman ngayon ni Haman, di lalong nagyabang. Nagpunta po sa kanila. Ibinalita po sa asawa niya at sa mga kaibigan niya, Hoy! Ako lang naman ang nag-iisang naimbitahan ng reyna at ng hari. Siguro ang lakas-lakas po ng tingin niya sa sarili niya. I'm so strong, I'm so good, I'm okay, ang saya-saya ko. Pero, may pero. Ang sabi po nitong si Haman, hindi ako lubos na maging masaya kasi may tinik sa aking lalamunan. Sino? Si Mordecai. Di ba nga buhay pa? Di ba nga hindi pa napapatay? Tama po ba? So, sabi niya ganyan, magiging masaya lang ako kapag nawala na rin sa buhay ko itong si Mordecai. Ito na naman yung mga pordagatong, sabi ko sa inyo eh. In Esther chapter 5 verse 14, his wife Zeresh, ito po ang pangalan ng asawa ni Haman, Zeresh, and all his friends said to him, madali lang yan. Have a pole set up, reaching to a height of 50 cubits, and ask the king in the morning to have Mordecai impaled on it. Then go with the king to the banquet and enjoy yourself. This suggestion delighted Haman, and he had the pole set up. Ganito po ang sabi ng mga kaibigan niya at ng asawa po niyang pordagatong. Hindi ka masaya kasi buhay pa si Mordecai. Ganito, magtusok ka o magtayo ka ng mahabang pole, kahoy, sa harap ng bahay natin. Pagkatapos, sa umaga, itusok mo dyan si Mordecai. Brutal, ano? Yun po ang ibig sabihin ng impale. Itusok mo sa kahoy na yan si Mordecai. O diba, gagawin natin siyang display, scarecrow. Tapos pag nakatusok na, pumunta ka na sa piging, maging masaya ka, kasama ang hari at ang reyna. Aba, itong si Haman tuwang-tuwa, agad-agad, tinusok po ang kahoy at nagpunta na po sa kaharian. But something happened during the evening. Bago po yung araw ng kanilang piging, kumilos po ang Diyos. Everybody say, God moved. Onliners, please comment down and say, God moved. Papaanong kumilos ang Diyos? Nakakapagtaka na hindi makatulog ang hari. Di ba pag ang mga baby hindi makatulog, kinikwentuhan po ng fairy tale? Mama, kwentuhan mo naman ako ng Snow White, Cinderella. Siyempre, yung nanay, Kristiyano, Superbook na lang anak. Wow! Superbook. Aba, parang baby din pala itong si King Xerxes. Parang baby. Hindi po siya makatulog, so pinakuha po niya yung Chronicles para po itong isang dokumento o kaya naman sulatan ng lahat ng kanyang nagagawa bilang hari. Aba, gustong nare-remind ng mga achievement niya. Basahin mo nga sa akin yung mga achievement ko. Para antukin ako. Next slide. In Esther chapter 6 verses 1 to 2, that night, the king could not sleep. So he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found, look here, tingnan niyo po ito. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. Sandali. Somewhere between the story, may itinulong si Mordecai kay King Xerxes. So may utang na loob ngayon si King Xerxes kay Mordecai. Hindi naman niya to alam eh. Nakalimutan niya na po ito. Pero hindi po siya pinapatulog ng Diyos. Kaya nung binasa po sa kanya, naalala niya, sandali. Ano yung sinabi mong pangalan? Mordecai po, mahal na hari. Ang Mordecai, yung pinsan ng asawa ko. Iniligtas po siya kasi meron pong mga officers na gustong traidorin yung hari, tapos papatayin po nila yung king, pero dahil in-expose o sinumbong ni Mordecai, hindi nagtagumpay. Nauunawaan po natin? Nagtanong po yung hari sa nagbabasa,
May ginawa ba tayo? Nirewardan ba natin? Binigyan ba natin ng cherry mobile tsaka jacket? Ang sabi po nung opisyal, yun nga po kinalimutan po ninyo. Wala po tayong ginawa. Eto na! Dumating na ngayon si Haman sa kaharian. Natatandaan po ninyo, si Haman ay pinagkakatiwalaang opisyal ni King Xerxes, right? So, humingi ng suggestion kay Haman, pero hindi alam ni Haman kung sino. Look at the next slide. In Esther chapter 6 verse 6, when Haman entered, eto na, mahal na hari, gutom na ako, kakain na ba tayo? The king asked him, ang sabi po ni Xerxes, Haman, bago tayo magkainan, no? What should be done for the man the king delights to honor? Ano ba dapat kong gawin kung may isang tao akong gustong parangalan? Aba, itong si Haman, sabi, Haman thought to himself, excuse me? Who is there that the king would rather honor than me? Hindi ba dapat ako lang ang pinaparangalan ng hari? Pero sige na nga, tutulungan ko na nga yung hari. Nag-suggest itong si Haman. Ang sabi niya, mahal na hari, kung gusto mong i-honor, suotan mo ng magandang robe, kasuotan. Bigyan mo ng kabayo. Tsaka mo ngayon iparada sa ating lugar at sabihin itong taong ito ay pinararangalan mo. Ang sabi ngayon ni King Xerxes, pakigawa nga kay Mordecai. Pwede bang ikaw ang gumawa sa kanya? Yung gulat ni Haman, di ba nga si Haman gustong patayin si Mordecai? Di ba nga nagtayo pa ng tusok ng kahoy doon sa harap ng bahay at ipapako doon para maging scarecrow? Tapos siya yung magbibihis. Imagine yung panggagalaiti siguro ni Haman habang binibihisan. Dalihan mo, isuot mo to bago kita sakalin. Ito yung kabayo, dalihan mo bago kita ipasipa. Sige, sumakay ka. Sa kanya inilibot. Galit na galit po itong si Haman. Wala po siyang nagawa. Now, pagkatapos po ng kanyang pagbibigay rangal kay Mordecai, naganap na ang piging. Ang maghaharap-harap na ngayon, King Xerxes, Queen Esther, at si Haman. Nung nakita-kita po sila, next slide please, in Esther chapter 7 verse 2. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet, and as they were drinking wine on the second day, the king again asked, natatandaan niyo po yung tanong kanina. Tinanong po ulit. Sabi po nung hari, Queen Esther, what is your petition? It will be given you. What is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Yeah, in love na in love. Sabi ni King Xerxes, aking mahal na misis, ano ba ang gusto mo? Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Nagsimula nang magsalita si Esther. At ang sabi niya, nanganganib ang buhay ko at ng lahi ko sapagkat merong gustong umubos sa amin. Nagalit ngayon itong si King Xerxes. Sabi niya, sino ang gagawa niyan sa iyo, misis ko? Ang sabi ni Esther, ito, si Haman. Nagulat, nang gagalaiti po sa galit, ito pong si King Xerxes, napaalis po sa inner court. Sandali, mag-iisip-isip muna ako. Siguro po, sisinga muna ng sariwang hangin. Hindi ko kaya. Ito pong si Haman, kabadong-kabado. Pumunta po kay Esther, nakikiusap. Esther, pakiusap, patawarin mo na ako, bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Sakto, pumasok po itong si King Xerxes. Akala, minumulest siya pa'y asawa niya. So, lalo pong nagalit, ito pong si King Xerxes. Pinatawag po yung mga opisyales, anong gusto niyong gawin dito? Nalaman po nila na may kahoy na itinusok sa harap ng bahay. Ang sabi po ng mga pordagatong, ay may kahoy sa harap ng bahay niyan. Itusok po kaya natin siya. Ang ending, siya po ang naging scarecrow. Look at this next slide. In Esther chapter 7 verse 10. So they impaled Haman. Itinusok po nila si Haman on the pole he had set up for Mordecai. Then the king's fury subsided. Nung naitusok na po si Haman, ang sabi ng hari, okay na ako. Wala na. Okay na ako. And church, si Esther nakiusap ulit. My king, mister ko, baka naman pwedeng maglabas ka ng panibagong batas. Ito naman yung batas na magbibigay ng kalayaan sa mga Hudyong katulad ko. Magbibigay ng proteksyon at ng karapatan sa kanilang ipaglaban ng kanilang karapatang pantao. At pumayag po itong si King Xerxes.
So look at this next slide. In Esther chapter 8 verse 17, we will end here in the story. In every province and in every city to which the edict of the king came, there was joy and gladness among the Jews, with feasting and celebrating. And many people of other nationalities became Jews because fear of the Jews had seized them. Nakakatawa na naman po ito. Tingin po kayo sa akin. Di nagkakasayahan na po yung mga Hudyo. Alam niyo po ba, ginawa na po nilang festival po ito. Kaso, nung nakita po ng ibang mga nationalities, di ba, ang minamaliit pong nationality, yung underdog, yung mga Jews. Nung nakita po nila yung pabor ng Diyos sa mga Hudyo, ginusto na rin po nilang maging Hudyo. Ay, Hudyo na rin ako ah. Okay ba yon? Galing na rin ako sa Israel. Sige na, sali naman kami sa inyo. You know, all this happened because of the courage Esther had. Always remember this. Esther did not just save herself. He did not just save Mordecai. He saved their whole generation. Dahil nanandigan siya kung ano ang tama, dahil nagpakatatag siya, dahil sa pabor na ibinigay ng Diyos, na iligtas niya hindi lang ang buhay niya, kundi ang buong henerasyon niya. Papaano kung ang pagkakatawag mo pala ay mailigtas ang buong henerasyon mo, ang buong sambahayan mo, kung maninindigan ka lang kung ano ang tama? Kung ano yung mga bagay na alam mong dapat ay pinanghahawakan nila, pinamumuhay nila. Marami po sa atin natatakot po tayong manindigan sa kung ano ang tama. Natatakot po tayong sabihin na si Jesus ang Panginoon at sa sariling tagapagligtas. Natatakot po tayong sabihin nagsisimba po tayo. Natatakot po tayong imbitahan sila sa church kasi baka isipin po nila mali po ang ginagawa natin, tayo po ay mga nababaliw na o mga naloloko. But what if you'll take that courage to stand for what is right? Then God will use you to save your family and your generation. I'm about to end. I would like to invite our music team to join me here. Okay lang po ba kung magbabahagi po ako ng 4 na puntos bilang summary sa usapan po natin ngayon? Magiging mabilis na lamang po ito. Number 1, even in your painful past, God can bring a future full of hope. Remember the story of Esther. Wala na po siyang magulang. At minamaliit po ang kanilang lahi. But who would have thought na yung minsang naging underdog, yung minsang minaliit, magiging reyna? I don't know what your past is. But some of us here, marami po sa atin dito, kaya po tayo nalulungkot hanggang ngayon ay dahil po sa mga nangyari sa atin sa nakaraan. Marami po sa atin ang nasaktan. Marami po sa atin ang pinasakitan. Marami po sa atin ang tila gumapang na lang para umabot sa kasalukuyan. Pero tatandaan po natin ito, gaano man po kasakit at gaano man po kapait ang mga nangyari sa atin dati, kayang-kaya po tayong bigyan ng mas magandang kinabukasan ng Diyos kung mananampalataya po tayo sa Kanya. Amen. Number 2, even in your desperate season, God can be trusted. Natatandaan po ninyo ang ginawa po ni Esther at ng kanyang mga kapwa Hudyo nung wala na po sila tilang pag-asa at pakiramdam po ni Esther baka yung buhay pa po niya ang mawala. Ano ang sinabi niya? O mag-ayuno tayo, alalahanin natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Kailan yung huling pagkakataon na nung wala ka ng pag-asa, nung hirap ka na, ang una mong nilapitan at naalala ay ang Diyos Ama? Tonight is a reminder that in your hopeless case, that in your desperate season, you can trust God. At hindi kailanman natalo ang mga taong nagtiwala sa Kanya. Number 3, even in your unplanned situation, God has a reason. Ang ganda po nung sinabi eh. Natatandaan po ninyo yung sinabi ni Mordecai kay Esther na gumising po sa diwa niya? Papaano kung naging reyna ka for such a time as this? Huwag kang matakot. Papaano kung niloob ng Diyos na maging reyna ka para sa pagkakataon na ito? Sabihin nga po natin, for such a time as this. Yung isa pong disciple ko, talagang sobra po siyang kinakabahan bago po siya pumunta sa board exam. Alam niyo po yung sinabi ko sa kanya, mula nung nag-aaral ka, nananalangin ka na sa Diyos. For 4 years. At tinulungan ka ng Panginoon. Huwag kang matakot. Ako sabi ko sa kanya, naniniwala ako sa iyo. Because I know God prepared you for such a time as this. Alam kong inihanda ka ng Lord para sa pagkakataon na ito. Hindi natin alam kung ano ang kalalabasan. Pero isang sigurado, tapat ang Diyos at mabuti ang Diyos. At hindi ka niya dadalhin sa isang sitwasyon ng walang magandang rason. Even in your unplanned situation, yung hindi mo ginusto, yung hindi mo pinlano, yung gumulat sa'yo, please know that God has a reason why you are there. Lastly, number 4,
even in your weakest moment, God can give you courage and strength. Sino po sa atin ang mga nanghihina ngayon? Sino po sa atin ang maraming kahinaan sa kanyang buhay? Huwag kang mag-alala. Maging masaya ka dahil yung kahinaan mo na yan ang magiging espasyo ng Diyos sa buhay mo para makakilos siya at para maranasan mo ang kalakasan niya. Mapalad ang mga taong nanghihina. Mapalad ang mga taong nangangailangan sapagkat wala na silang ibang tatakbuhan kundi ang Diyos na pinakamalakas at pinakamakapangyarihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Are you blessed, Chosen Gen? Kaya nga po gustong-gusto po namin ng kapatid ko itong bagong kantang inawit po. Bago po talaga ito. Pero paulit-ulit lamang po ito. Sinasabi po dito na ang lakas ng Panginoon. At sa kanyang pangalan lamang, meron tayong masusumpungang kapayapaan, pag-asa, at pananampalataya sa ating mga puso. Kahit nakaupo po kayo, subukan po nating aralin. Handa na po kayo?